ceiling and drywall, installation, tools and materials. Okay guys, so ngayong araw po na ito, papakita po natin ngayon kung ano-ano yung mga materialis na ginagamit sa drywall installation, ceiling installation, mga ganun. Isa-isahin po natin. So unang-una, syempre hindi mawawala itong gloves natin, gloves. Yan, suotin na natin itong gloves natin. Ito. Huwag po natin kakalimutan na gumamit ng gloves kasi masyadong matalim itong mga kinakat natin na mga ganito. So mamaya pupunta tayo dito, pero ang unahin po natin is itong bag natin, carpenter's bag kung tawagin. Dito natin may lalagay kung yung mga gamit natin, mga plies, mga ganun, mga gunting. Ganun, para hindi ka mahirapan, para kapag kinakailangan mo, hugutin mo na lang dito para hindi mo pa hinahanap-hanap kung saan mo nilagay. Bali guys, ito malaking tulong po ito kapag nagsisiling ka kasi may lagayan ka ng mga gamit mo. So ang una nating tatalakayin ngayon ay itong metros. Siyempre hindi mawawala itong metros. Dapat may kasama na itong eskwala. Pag nagsisiling tayo, meron kasamang eskwala or any measuring devices or tools na kasama nitong metros. Ang pangalawa, itong pliers natin. Kailangan kasi natin to para pang-ipit sa mga parts ng materials na ito para hindi siya maluwag kung ibabari na natin. Vice grip. Vice grip, magagamit natin itong vice grip para sa panghigpit din ng natin lalong-lalo na pag nagbabari na tayo at wala tayong kasama. Importante ito guys. Gunting ng yero. Ito yung mas maganda ito gamitin kapag sa makakapal na yero, sa pangbubong. At ito guys, meron din tayong gunting ng yero. Ito may iba't ibang klase ito. Meron tayong left-sided, left direction, panggunting natin pa left. Itong right direction naman na gunting, yung paggugunting tayo gaganon. Tapos hindi mawawala itong straight na gunting natin. Ang tawag dito, evasion snip. Ito naman ang natin, ang riveter. Riveter ang tawag natin dito. Kaya sinasabi ko mahalaga itong bag na ito kasi malaki ang tulong nito. Pwede mong ilagay diyan or kung ano. Tapos ang pares naman itong riveter na ito, itong blind rivets. Ito, blind rivets. May iba't ibang sizes tayo. Merong 1/8 to may 1/2, mga ganun. Yan. Blind rivets. Gawa ko naman tayo sa power tool na kalimitang ginagamit dito sa pagsisiling or pag-install ng walls. Ito yung tinatawag nating cordless drill or portable drill. So dumako naman tayo sa materials na ginagamit. Unahin natin itong metal truck. Mahalata mong metal truck ito kapag wala siyang pakpak dito. Straight lang siya. Ito yung tinatawag na metal truck kung straight lang siya. Kalimitang ginagamit ito sa mga
sa pangbaba na ilalim yung pagkakabitan ng metal stud natin. Parang magaganon siya. Gaganon siya. Diyan. Ito naman yung metal stud. Metal stud kapag meron siyang pakpak dito na pag ganun. Diba kung makalata nyo, itong metal track natin, diretso lang. Itong metal stud natin, meron siyang pakpak. Ito mostly ginagamit ito sa sa walls. Punta naman tayo sa metal faring. Ito yung metal faring na sinasabi nila. Yan. Mostly ginagamit ito sa ceiling. Metal faring. Yan. Punta naman tayo sa wall angle. Wall angle tawag dito. Ito yung naging support sa walls natin. Ito yung patungan ng metal faring natin. Magpapatong siya, ganun. Ito, i-drill nito sa walls. Ayan, may butas. I-drill niya sa walls. Tapos saka ipapatong itong metal faring. Tapos ang susunod naman natin na materials, itong carrying channel. Carrying channel tawag nila dito kasi ito yung panghawak, pangpatibay sa metal faring natin para hindi siya magsag. Ito yung ginagamit na hawakan. Dito hawak yung metal faring natin. Ito naman yung ginagamit natin sa acoustic board installation. Ang tawag dito main T. Yan, main T. Ito naman yung tinatawag natin na cross T. Cross T ang tawag dito. Mostly nilalagay ito sa in-betweens ng main T natin or T-runners. At ito naman po yung W-clip. W-clip ang tawag dito. Yan. Yan yung ilalagay natin dito sa carrying channel natin. Lalagay dyan dito. Tapos yung metal faring natin, magaganon siya. Bali, ganyan ang purpose niya. Yan yung tagahawak dyan. Windows down on my favorite street. Sunset in the rear view, got nowhere to be. For a moment we feel like we're kings and queens, and nothing but a t-shirt and ripped up jeans. We are free, can you feel it too? It's nights like these that only prove. And this is when the moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece. And this is when the moments
So, ito guys, natapos na natin yung maliit na ginawa natin na mock-up. Ito siya. So, bali, ganito siya sa actual. Pinalit lang natin para makita nyo. Ito yung sinasabi natin na metal truck. Ito yun. Kung makikita nyo, wala siyang pakpak. Para maisingit yung metal stud natin. So, yung gamit ng metal truck natin, siya yung lalapatan ng horizontal na stud natin, saka yung vertical na stud. Dito siya. Supposedly, paikot yan. Yung gagamitin natin dito, metal truck. Dito, sa palibot. Yan. Mag-square siya. Metal truck lahat yan. Yung paggagamitan lang ng metal stud dito sa gitna. Ito yung horizontal metal stud, vertical metal stud natin. Ito yung horizontal metal stud natin. Yan. Ito ano to supposedly metal truck to. Kaso wala tayong madala na kulang yung metal truck natin. Kaya ginawa nating metal stud. Yan. Sa pag ano naman dito, may iba't iba tayong diskarte. Iba't ibang pamamaraan dito sa banda dito pag re-rivets. Depende na lang sa nakasanayan mo. Yan. Ito pwede mo itong i-rivets or hindi na. Matibay naman na to. So, ganyan siya guys. Okay? Yung ano pala natin, yung paglalagay pala natin ng ng metal stud natin, yung vertical metal stud natin. Yung spacing nito is 2 feet by 2 feet. 2 feet. Tapos yung pataas naman 2 feet. So kung sa dito ka banda magsisimula, susukat ka ng 2 feet dito sa edge na to, 2 feet hanggang dito sa gitna. Ito kasi back up lang natin kaya hindi siya nasa scale. Pero kapag sa gilid kayo mag-start dito sa edge. Tapos dito yung sa gitna yung 2 feet. Tapos kapag magsimula kayo dito sa center to center na yan, dapat 2 feet yan. Tapos kapag pupunta kayo dito sa huli, dito na yung 2 feet nyo sa edge. Huwag sa sentro nito, sa edge siya. Sa edge hanggang dito sa sentro nito. Ang rason kung bakit 2 feet by 2 feet itong metal studs natin, kasi yung materials natin na gaya nito, na gypsum board, Hardiflex, ang size niyan na commercially available is 4 feet by 8 feet. Kaya kung yung 4 feet by 8 feet, kakasya to, kunwari to, 2 feet to, 2 feet, hindi sakto, 4 feet na. Magkakasya na dito yung width ng natin, gypsum board natin. Pakyat yan. So dito na tayo mag-rivet sa gypsum natin. Dito. Okay?